Dapat kayong magliwanag ng kabutiha'y mahayag at Diyos ang siyang matanyag. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawala ng alat ang asin, paano pang mapapanatili ang alat nito? Wala na itong kabuluhan. Kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang hapon din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang maigsing ebanghelyo na ating narinig sa araw na ito ay tungkol sa talinhaga ng asin at ilaw. Unang-una, ano nga po ba ang ibig sabihin ng talinhaga? Sinasabi na ang talinhaga o parabola ay isang panlupang kwento na may makalangit na kahulugan. Ito ay parable sa wikang Ingles na nanggaling sa salitang Griego na parabolina. Ibig sabihin, maiksing sanaysay tungkol sa buhay na magtuturo sa atin tungkol sa mga espiritual o kagandahang asal na siya namang magiging gabay ng isang tao, lalong-lalo na kung mayroon siyang pangangailangang pagdedesisyon sa buhay. Kaya nga narinig natin ang dalawang makapangyarihang salita, ang asin at ilaw. Una, ang pagiging asin. Alam ng lahat ang kahalagahan ng asin. Ito ay nagbibigay panlasa
sa pagkain. Walang lasa ang pagkain kung walang asin. Ang asin din ay ginagamit upang hindi agad masira o mapanis ang pagkain. Nang sabihin ni Jesus sa kaniyang mga alagad na sila'y asin ng mundo, sinasabi niya sa kanila na dapat lagyan nila ng lasa ang mundo. Ibig sabihin, magkaroon ng isang pamumuhay na matapat sa Diyos at naglilingkod sa kapwa. Sa gayon, magkakaroon ng halaga ang kanilang buhay. Sa sinaunang mundo, ang asin po ay napakahalaga. Kung hindi ninyo maitatanong, para sa mga Griego, ang asin ay naglalaman ng isang bagay na halos banal. Dati, ang asin katumbas ng pera. Binabayaran ang mga Romano ng kanilang mga sundalo sa pamamagitan ng asin. Ang isang sundalo na hindi tumupad sa kaniyang tungkulin ay sinasabing hindi katumbas ng halaga ng kaniyang asin. Sa makatuwid, ang asin ay nangangahulugang pagtupad sa ating mga tungkulin bilang Kristiyano. At ang ating tungkulin ay sundin ang kalooban ng Diyos. Ang maging matapat sa kaniyang salita, ang ingatan at isakatuparan ang 10 utos ng Diyos. Kaya nga ang tawag sa atin, Kristiyano, mula kay Kristo, alagad ni Kristo, sinusunod si Kristo. Kaya bilang asin ng lupa, dapat nagbibigay tayo ng lasa, ng sigla, at ng pagmamahal sa bawat buhay, sa bawat taong hinirang ng Diyos upang ipahayag ang kaniyang mga salita. Ikalawa, yung pagiging liwanag. Alam naman nating lahat na si Jesus Nazareno ay ang ating tunay na liwanag. Tayo ay mga anak ng liwanag. Ang ating buhay nililiwanagan ni Jesus Nazareno, ang tunay na ilaw ng sanlibutan. Minsang sinabi ni Propeta Isaías na tayo'y mga taong nasa kadiliman. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Subalit, dahil si Jesus ay ang ating ilaw, ipinakita niya sa atin ang daan patungo sa Ama at kaharian ng may kapal. Kasama natin si Jesus na ating liwanag at halimbawa. Natatalos natin ang kaniyang misyon at ang ating patutunguhan sapagkat tayo'y niliwanagan, binago, pinalakas. Tinutulungan tayo ng liwanag ni Jesus upang makita ang pag-ibig, pag-asa at pananampalataya sa ating buhay. Kaya mga kapatid kay Kristo, lagi po nating tatandaan ang lahat ng may pananampalataya kay Jesus itinuturing na asin at liwanag sa sanlibutang ito. Dahil kung walang asin, matabang at walang lasa ang ating buhay. Hindi tayo gaganahan na magpatuloy sa ating paglalakbay. Kung wala namang ilaw, tayong lahat mangangapa sa dilim. Maaantala ang lahat ng ating gawaing pagpapakabanal. Kaya magagawa mo lamang
na makiisa, makisangkot at magmisyon kung ikaw ay tunay na asin at ilaw sa mundong ito. Amen. Amen. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.